Aloha. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. Sa buhay natin ay minsan makakakilala tayo ng isang tao na sobrang nakakatawa, sobrang saya kasama, at sobrang nakakatuwa kausap. Pero hindi lang natin alam na minsan ang mga tao na ito ay may mga tinatagong mabibigat na sikreto. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Buong buhay ko na akong masigasig na mangingisda. May mga litrato ako noong 1 taong gulang pa lang ako habang nangingisda kasama ang tatay ko sa isang ilog malapit sa bahay ng pamilya namin. Nahuli ko ang unang catfish ko noong 6 na taon pa lang ako. Sa susunod na taon, nahuli ko ang unang malaki na dalag ko. Pagsapit ng 13, hooked na ako. Pun intended. Nangingisda ako tuwing weekend hanggat maaari habang ginagawa rin maging mabuting asawa at ama. Kapag marami ka ng karanasan sa panghingisda tulad ko, maraming kwento kang maibabahagi. Pwede kong ikwento nung aksidenteng nahila ko ang isang tuna sa bangka ko. Pwede ko rin ikwento kung paano ko muntik na huli ang isang bayawak sa lawa o kung paano ako halos atakihin sa puso dahil sa isang malaking ahas ang lumapit sa akin habang ako'y nag-night fishing nung nakaraang taon. Magandang kwento iyon para sa maliit na usapan, pero may isang kwento na namumukod tangi sa lahat. Ibinaba ko ang bangka ko bago sumikat ang araw. Dahil madalas ko nang pinapangisdaan ng ilog, kilala ko na lahat ng magagandang spot. Kalma ang tubig. Pagkatapos ng mabilis na panalangin, iniwan ko ang pantalan at nagtungo sa hilagang bahagi ng ilog. Pagsapit ng araw, nakahuli na ako ng 3 toman. Hindi ko kailangan ng karne kaya pinalaya ko ang mga ito. Umaasang mahuhuli ko silang muli kapag umabot na sa 10 kilo ang timbang nila. Pagsapit ng 9:00, naging magulo na ang tubig dahil sa hangin at mga dumadaang bangka. Lumipat ako sa isang area para tumakas sa alon. Ipinakita ng depth finder ko na 7 talampakan ng lalim at may mga nabanggang puno sa ilalim ng bangka. Perpektong taguan ng dalag na naghihintay ng makakain. Habang naghihintay ako, napansin ko ang isang maliwanag na orange na bangka na nakalapag sa pampang. Isang matandang lalaki ang nakaupo dito. Hinihiwa ang kanyang pain. May lumang murang rod at reel sa kanyang kandungan at may dugo ng isda sa kanyang maong. Isang tunay na maningisda. Habang hinihila ko ang bait ko, napansin kong kumakaway ang lalaki. Lumapit ako sa pampang at sinabi niyang patay ang baterya ng kanyang bangka. Masigasig niyang tinanong kung pwede siyang makisama sa paningisda. Naawa ako nang makita kong basa ang noon niya sa pawis mula sa paghihiwa ng pain, kaya pumayag ako at ngumiti siya. Dinala niya ang isang timba ng pain, isang rod at reel at tackle box bago naupo sa bangka ko. Matapos ng ilang tawa, nagtungo kami sa isa pang area na paborito kong pangisdaan. Sa susunod na 3 oras, nakahuli kami ng halos 20 isda. At nakilala ko ng mabuti ang bagong kaibigan ko. Ang pangalan niya ay Russell, 58 na taong gulang. Hindi lang niya kinagigiliwan ng paningisda, ginagawa rin niya ito para makatakas mula sa kanyang asawa ng 40 taon na ayon sa kanya, hindi tumitigil sa pagrereklamo. Nagbibiro siya tungkol sa asawa niya, pero ramdam ko ang pagmamahal sa likod ng kanyang mga salita. Hindi ka mananatili sa isang relasyon sa tao ng ganito katagal kung hindi mo siya mahal. Humanga ako sa kanya dahil ipinagdiwang niya ang kanilang 40th anniversary nung nakaraang linggo, kahit na medyo nanghina na ang pagnanasa. Ang kanyang sense of humor ang dahilan kung bakit agad ko siyang naging kaibigan. Marami ang biro niya at laging may nakakatawang komento sa bawat sinasabi ko. Makakapal na ang mga kulubot sa kanyang pisngi, patunay ng isang buhay na puno ng ngiti. Habang papalalim ang hapon, patuloy kaming nakahuli ng isda.
Nabigo ang bait ko kaya pinahiram ako ni Russell ng ilan sa kanyang pain. Alam kong matalino siya nang hindi niya ibinulyo ang sikreto. Mabagsik ang amoy ng timba ng pain, punong-puno ng hiwa ng karne at dugo, perpektong pang-akit ng isda. Madaling ilagay ang pain sa hook, pero mas matigas kaysa sa anumang bait na nagamit ko. Habang patuloy kaming nakakahuli, pinilit ko siyang ibunyag ang sikreto, pero taning tawa lang ang sagot niya. Pamilyar ang texture, kaya hula ko, baboy. Sino ang mag-aakala na sobrang gusto ng isda sa baboy? Pagsapit noon, 47 na ang kabuoang nahuli namin at nauubos na rin ang pain, tulad ng araw na pababa na sa langit. Sa kagalakan ng pangingisda, madaling makalimot kung gaano ka nauuhaw ang isang tao sa araw, kaya ibinahagi ko ang tubig ko sa kanya. Nagpaalitan kami ng biro at mga kwento. Naikwento ko pa nga sa kanya yung tungkol sa bayawak. Nakahuli pa kami ng ilang isda bago tinapos ang araw at bumalik sa unang spot kung saan nakalapag ang bangka niya. Habang papalapit, naisip ko kung dapat ko bang tulungan siyang ilikas ang bangka. Ang humakot ng patay na bangka ng ganitong laki ay mahirap para sa dalawa, pero halos imposibleng gawing mag-isa. Kahit pagod na ang mga binti ko at may sakit na sa balakang, alam kong hindi ko pwedeng iiwan ang bagong kaibigan ko. Nang lumiko kami sa isang bato sa pampang, lumitaw ang kanyang bangka. Sinabi ko sa kanya na handa akong tumulong. Doon ko napansin na wala ang mga linya ng ngiti sa kanyang muka. Ang maliwanag niyang orange na bangka ay kumikislap sa asul na ilaw ng 12-12 ng pulis. Habang papalapit, nagdirekta ang ilang opisyal gamit ang flashlight na dahan-dahang lumapit kami. Hindi ako nagsalita. Sinagot ng tingin ni Russell ang lahat ng tanong. Ang kaibigan na nakilala ko ilang oras lang ang nakalapas ay naging kriminal. Inaresto kami at pinaghiwalay matapos madak. Habang dinadala sa cruiser, nakita ko ang mga opisyal na iniimbestigahan ang bangka ni Russell. Parang panaginip ang buong pangyayari hanggang sa magtanong ako para magpaliwanag. Pagkatapos ng 15 minuto ng pag-iisip tungkol sa loob ng selda, tinanong ako ng isang opisyal tungkol sa ginagawa ko kasama si Russell. Matapos ang maikling paliwanag ko, sinabi niyang tugma ang kwento ko kay Russell kaya tinanggal ang aking handcuffs. Ipinaliwanag ng opisyal na pinatay ni Russell ang kanyang asawa. Para alisin ang ebidensya, pinuputol niya ito at ginamit ang laman bilang pain sa pangingisda. Araw-araw siyang bumabalik para mangisda, umaasang mawawala ang anumang bakas. Sa halip na ilibing, ginamit niya ang paraang kanyang kinagigiliwang. Natuklasan lamang ang katawan nang tumawag ang kapatid ng biktima sa pulisya matapos hindi na masagot ang kanyang tawag. Nang siniyasat ang bahay, nagamit na sa pangingisda ni Russell ang kalahati ng katawan. Matapos sabihin sa akin na maaari akong magbigay ng testimonya kinabukasan, pinayagan akong umalis. Naramdaman kong sumakit ang sikmura ko nang maalala ko kung gaano karaming pain ang hinawakan ko gamit ang mga kamay ko. Bumagsak sa aking tuhod ang sikmura ko nang makita ko si Russell sa likod ng cruiser na tumatawa ng tumatawa na parang baliw. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.